September na ngayon. Ang malapit na. Ilang days to go na lang. O 51, 52 days. Ay, hindi. 40 plus na lang pala. Yes, mga ka-Team Unbearable, welcome po. Naku, grabe ang nangyari. Bago talaga nung undas, ano, pagputok ka, hindi ka mga lumabas na balita. Merong dating aktor na nakulong. Tapos, yun na nga, nagsampa na ng kaso si Rita Magdalena. Sus, luman-luma. Rita Daniela, dito kay Archie Alemania. At eto nga ang topic natin ngayon kasi si Bea Alonzo ang nababash at sinisisi ng mga netizen kung dahil sa pangyayari kasi kung naalala ninyo, di ba, nung nagpa-Thanksgiving party itong si Bea dahil sa tagumpay niya sa Widow's War, tinit niya yung staff, yung production, at mga cast members kung saan kasali nga itong si Rita Daniela at saka si Archie Alemania. So, syempre may kasiyahan, inom-inom, normal naman yun sa ganon. So, doon pa lang pala, ayon nga sa kwento nito ni Rita, may mga parang masasabi nating sexual advances na maituturing yung mga patama, mga biro na alam mo yung minsan kasi between or among friends may mga joke na alam mo kahit private may mga laman, may mga ibig sabihin. Sabi nga ng marami, di ba, ang joke is half meant. So kung pagbabatsihan natin yung kwento ni Rita, doon pa lang sa party, medyo sa pagiging tipsy at nakainom na itong si Archie, may mga sinasabi na siya na leading doon sa landian, kumbaga. And then, yun na nga, ayon doon sa kanyang salaysay, sa isinampa niyang kaso sa isang sala dyan sa Bacoor City, sinabi ni Rita na nakaranas siya ng alam mo yon yung hindi naman abuse pero napunta sa ganun na parang ano bang tamang term nawala sa utak ko doon yun na nga, parang may mga sexual favor na gustong mangyari kasi hinahawakan siya, nilalandi siya at pinipilit siyang halikan at yakapin yun. Kasi finally nung naaya na nga daw si Rita na sumabay pauwi, kasi ayon sa kwento ni Rita is nag-aabang na siya ng kanyang Grab para magpahatid sa bahay niya, nang biglang huminto sa tapat niya yung puting van ni Archie at nagpresenta na itong ihatid siya sa bahay. Bilang naramdaman naman ni Rita, dahil magkatrabaho nga sila at magkaibigan pa, magkasama pa sila sa iisang network, na parang sige, mukhang sober na ito kasi nakakapag-drive na. So, sumakay siya. And doon na nga nangyari sa kotse yung hinawakan siya sa batok, sa liig, sa iba't ibang parte ng katawan, na sinasaway naman niya at sinasabi pa niyang wag nga kasi kilala niya ang asawa nito, etc. hanggang sa talagang pinersa. Yun yung term na pwedeng gamitin na sapilitan na gusto siyang yakapin at halikan, na tinutulak syempre at sinasaway nito ni Rita hanggang sa makaba na iyak na lang siya ng iyak. Dinaan na lang niya sa pag-iyak dahil hindi siya makapaniwala ng isang kaibigan niyang maituturing at katrabaho at kapwa kapuso ay makakagawa ng ganun sa kanya, lalo pat sabi nga niya kilala niya ang asawa nito. So nangyari ito noong September sa party nga ni Bea Alonzo at sinasabing ngayon ay binabash ng mga netizen dahil parang ano yan? Hindi ko maupuhap yung tamang salita Parang iniuugnay nila na may ayoko, pardon my expression kasi ako pa personally paborito kong artista at idolo yan si Bea, pero sinasabi ng marami na bakit parang may dalang quote-unquote is kamalasan yung mga pinapasok daw ni Bea kasi nga nababash siya, tapos nung nangyari pa yung undas na i-connect na naman doon sa sinuot niyang parang Halloween costume na i-discuss natin later nasabing ano bang merong bit-bit ito si Bea, parang gano'n, doon napupunta na parang hindi nagkakaroon ng tamang positive vibe yung mga ganapan, kaya ang nakikita ng lahat at naging resulta ay negative. Sana naintindihan ako ng mga kapwa Unbearable na nanonood dito sa Unbearable channel, no? Kasi nga nung nangyari yun sa party niya, ito na nga na parang namolestya nga itong si Rita,
na agad namang nag-apologize itong si Archie through text at sinabi naman nito na nakainom lang siya, lasing lang siya that time, kaya parang hindi niya masyadong alam yung kanyang ginagawa sa sobrang lakas siguro ng loob niya. Nakakagawa siya ng mga sa tingin niya ay normal pero hindi naman talaga tama. And after na nga niya na nasampa na siya ng kaso, tahimik ang social media account nilang mag-asawa. Ang asawa nga niya na si G. Canlas din na isa rin namang kilalang celebrity. At sabi nga ni Rita, kakilala niya. Pero ang naging bunga nga nun, since magkasama sila sa soap na Widow's War, naunang nawala si Archie sa soap. Kasi yun siguro yung pamamaraan ng produksyon na nagpapatakbo ng Widow's War para pakita nila na hindi nila tinotolerate ang mga ganung bagay. At saka siguro nagkaroon sila ng sarili nilang investigasyon, and dahil sa pag-amin na sinabi ni Archie na nakainom siya kaya niya nagawa yun, tama, kumbaga ay enough reason para siguro tanggalin siya doon sa series. But eventually, after ilang episode, nabalitaan na rin natin na nawala na rin pala si Rita Daniela doon sa episode sa nasisilip naming ilang episodes. Nakikipagbardagulan siya ng pagganap kina Jean Garcia, Bea Alonzo nga, sina Carla Abellana at iba pang kasama nila doon sa series. So nakakalungkot lang isipin na dahil nga sa ganung pangyayari, nagkaroon nga ng lakas ng loob itong si Rita, dahil siyempre bilang babae, siyang nakakaramdam ng may something na kumbaga na-violate yung kanyang karapatan bilang babae. And ito yung naging bunga, nawala sila pareho ng trabaho, dahil nawala sila kapwa sa series. So si Rita, napapanood pa namin siya sa SOPA, yung programa ng GMA7 paglinggo. Napapanood pa namin siya doon, kumakanta-kanta pa din siya doon. Although may mga naglalabasan din naman mga kwento na di umano itong si Rita is parang, alam mo na, since nga parang nakikita din naman natin na napakahusay naman yung since bata nandiyan na siya. So naging normal na din siguro yung makipagharutan, quote unquote, makipagharutan din sa mga kaibigan. So may mga nagsasabing nabigyan siguro ng maling signal or senyales itong si Archie. Kaya lumakas lalo ang loob nito dahil parang sa sa pangaharot niya kay Rita, gumanti na naman din daw ng harot. May mga ganong balita or chika. Pero hindi nga kumpirmado kasi chismis. But at the end of the day, ang napupukulan nga, napapalakol kumbaga, or nababato, itong si Bea kasi sa party niya sa Thanksgiving party niya nagsimula ang lahat. Plus, yun nga, sabi ko nga kanina, kinoconnect doon sa parang hindi positibong mga epekto. Kagaya na nga nitong Huling Undas na nag-costume siya ng Kyle Menendez costume na isa sa mga brothers, dalawa ito, Eric and Kyle Menendez, na anak ng isang napaka-famous na record producer, may label nung araw na nagpo-produce ng mga kanta ng Menudo at marami pa mga internationally known singers or artists, na napatay nila or pinatay nila ang mga parents nila dahil nga for the longest time ay minumula sila ng sarili nilang tatay at kinukonsinti lang ito ng nanay nila. So nang lumabas ito sa Netflix at pinag-uusapan ito, parang naengganyo si Bea na gamitin niya as costume doon. Pogi-pogi pa naman ni Bea na short hair pero may armalite sa tabi niya. And dahil doon, binati ko siya ng mga netizen na naman, na binash siya na ganito, parang gino-glorify pa raw yung ganyan. Although ito pong kaso is parang marireopen uli kasi nung mga panahon na naglipas, kasi habang buhay yung yung parusang ibinigay doon sa magkapatid na Menendez Pero hindi nga nabigyan ng pansin yung issue ng may sexually abuse sila ng kanilang sariling tatay. Kaya nang nakakita ng ebidensya through Rosales ba yun, na isang dating member ng Menudo na nagkaroon ng pag-amin na kahit siya ay nakaranas ng pamumulestya dito sa Yumao, doon sa pinatay na tatay nitong magkapatid na Eric at Lyle Menendez. Kaya parang yung isang lawyer doon sa Amerika na nagkaroon ng interest na ipare-open yung kaso at dahil maganda rin ang record nito sa kulungan ng magkapatid,
parang posible pa silang mabigyan ng parol. Although yung naging husga sa kanila before, na habang buhay, walang parol. Pero ngayon, dahil nga sa mga development na ganito, gawa nitong revelation nitong dating Menudo member, at may mga may mga iba pa daw na naging biktima nitong tatay nitong magkapatid na Menendez, mare-reopen yung kaso. At ito nga yung pinapakita dun sa Netflix na siguro naging inspirasyon or yung nag-engganyo kay Bea na yun ang gamitin niyang costume nung Undas. But the thing was, nabash siya, todo-todo, kaya agad-agad naman niyang binura. And yun na nga, kinunek yung mga pangyayari na parang, ano ba ang dala-dala mo, Bea? Yung ginagawa mo, imbis daw na magbigay ng positive vibe doon sa mga tao, nagiging nauuwi sa negative. Kasi kagaya nga nitong nagpa-Thanksgiving party siya, nauwi dito kay Rita na nagdemanda na ngayon ng sexual harassment or abuse kay Archie Alimanya. Tapos na kapwa pa natanggal doon sa Widow's War na pinagbibidahan din ni Bea. And then ito nga latest sa Undas na ang pogi-pogi nga, ang ganda ng peg niya, alam mo naman pag Undas lahat tayo kung ano-ano mga costume ang gusto natin gawin para makasabay tayo doon sa kasiyahan. Pero nabash nga uli si Bea. Although binura na niya yon at siguro na papagtanto ngayon ni Bea na hindi nga lahat is habang dinidinig pa yung kaso is parang attune or may kaalaman dun sa certain issue, lalo pat sa Netflix lang siguro yung napagbatayan yung dokumentaryo o pelikulang ginawa tungkol sa magkapatid na Menendez. O mga gano'n, naghalo-halo na. Pero, well, at the end of the day, kami dito sa Unbettable Channel laging naniniwala na si Bea isang magaling na aktres, mahusay na artista, mabait, mapagmahal sa kanyang mga katrabaho at mga magulang at kapamilya at kapuso. Kaya lang talaga, sa dami-dami ng mga naglalabas sa mga negatibong balita, kahit nga nung nagawa sila ng pelikulang yung 15-something, yung mga period movie na katrabaho niyang isang Hollywood actor, tapos yung breakup nila ni Dom Roque, etc. Laging nauuwi sa pagpupuna at pagbabatikos kay Bea ang mga issue. Ultimo nga yung di ba, yung pag-unfollow din niya kay Kaylin Alcantara dahil sa kanyang kaibigan si Sara Labati. Ang dami yung mga netizen, hindi ko alam kung popular pa ba si Bea sa mga nagmamahal sa kanya gaya namin, or sadyang may mga demolition job na matatawag, or ang nakikita lang nila kay Bea yung negatibong nagagawa ng kanyang mga pinapasukang mga usapin, party issue, panggaya ng costume, etc. So, good luck pa rin. Alam namin, Bea, isa ka pa rin sa mga hinahangan at matatawag nating reyna pa rin dito sa ating industriya. Tatag lang at lakas lang ng, alam mo yon, laban. Kasi Bea Alonzo is Bea Alonzo. Ika nga dito sa Unbettable Channel. Nagpapasalamat. Ambet Nabus po sa inyong lahat. Magandang araw. Diyos mabalo sa mga kapwa namin Oragon mo dyan sa Bicol.